Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, ang 9 ng Nobyembre, Huwebes, ay kapistahan ng pagtatalaga ng Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ito yung unang luklukan ng Santo Papa na ibinigay ng Laterani na pamilya upang magkaroon ng sentro ang ating simbahan. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na may nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa matagumpay na sinudo ng ating simbahan na siyang palatandaan na tayo sa ating pagkinig at pamanlalakbay sa isa't isa na magkaroon tayo ng mas mahusay at masigla na panampalataya. Isama rin natin sa misa ngayon ang mga individual na intensyon natin. Mga kapatid, ipinapahayag sa aklat ni Ezekiel na nagmula sa templo ang tubig ng kagalingan, na siya namang nasabi ni San Pablo sa unang sulat sa Korinto na ang tayong simbahan ay nasa pundasyon ng mga apostol, pero ang pinakapundasyon ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ang ating Panginoon ay kanya pong nilinis ang templo. Pinaalis ang mga nangangalakal sa loob upang ang templo ng ating Panginoon ay mapahayag na siya mismo at ang kanyang katawan ay templo na siyang nag-ugnay sa ating lahat. Buhay na templo ang siyang dapat mapahayag na kinukumpuni ng lahat ng tao at ating Panginoon ay siyang pinakapuno, siyang pinakasentro, siyang pinakaulo ng mistikong sambayanan ng Diyos. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at hindi naging bahagi ng masigla na pagsabuhay ng panampalataya ng nagkakaisang simbahan. At dahil sa ating kawalan ng pagkikiisa sa simbahan
at sa ating mga personal na kapusukan at kahinaan tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang malim na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kaganang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumunod bilang iyang lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa apitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na kapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay
liban sa nailagay na si Hesu Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Aking bakay na pinili ay pagpalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kahit pumunta si Isus sa Jerusalem, nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling mabuhay, naalaala naman kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon ay kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan o Basilica Mayor ng Laterano sa Roma. Ang simbahan natin sa Quiapo ay tinatawag na Basilica Minor. Ibig sabihin, simbahan ito ng Santo Papa
pero minor lang dahil ang mayor ay doon sa Roma. Ang simbahan ay siyang templo ng Diyos. Mulat sa pulpa, ang tao ay nagkaroon na ng paggawa ng mga gusali. Maski sila, Abraham ay gumawa ng gusali, mga bato, upang doon mag-alay ng alay para sa Diyos na si Yahweh. Maski ang mga propita, lahat ng mga nasasabing mga mahalaga na tao, mga patriarka at iba pang mga pinuno ng hinirang na bayan ng Diyos ay nagtayo ng gusali upang masentro ang pananalig at pagpapahayag ng panampalataya sa pangitan ng mga alay. Ang pinakadakila na nagawa ng hinirang na bayan ng Diyos ay noong nagtayo ng gusali na tinatawag na templo ng Jerusalem na itinayo ni Solomon. At mula noon, dahil nagiba ang una, naitayo uli at nabago ang iba. Pero ang templo ay nagiging gusali na at sa paningin ng mga tao, akala nila ang bahay dalanginan na templo ay siyang pinakamahalaga. Kaya maraming mga palamuti ang inilagay. Pero sa ating unang pagbasa, ipinapahayag na hindi mahalaga ang mga palamuti at ang gusali. Ang mahalaga ay ang templo na ito ay sentro ng pagligtas at kabutihang loob ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa sa aklat ng Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, 1 hanggang 12, pinapahayag na nagmula sa templo ang tubig ng kagalingan. Na simbolo naman ito na ang lahat ng tao na siyang makainom ng tubig, ibig sabihin ay spiritual na pag-inom ng tubig, ay maging bahagi sa kaligtasan. Sa ating Salmo 45, itong templo na yung mga tao na buhay na nagkakaisa ay nagiging dakilang bayan ng Diyos na kung saan ang Diyos ay natutuwa nito. Kaya sa ating panahong pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 3, verso 9 hanggang 17, sinasabi na tayong lahat ay espiritual na gusali ng Diyos. At templo na kung saan nagnahan ang Espiritu Santo. Kaya tayo na simbahan ay mga buhay na mga bato. At ang Panginoong Hesus, siya yung pinakasentro, pinakapuno, pinaka-capstone o panulukang bato at siya yung ulo ng mistikong katawan na kung saan, kung napakahalaga ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa natin ay pinag-isa tayo sa diwa ng Diyos o Espiritu Santo na siyang nagpapabanal, na siyang nagpapatibay, na siyang nagkaroon ng buhay na liwanag ng Diyos upang lahat tayo ay magabayan, upang lahat tayo ay makikita sa kalagahan, hindi sa gusali na pisikal, bagkos sa espiritual at mistiko na templo ng Diyos na tayo po yun. Kaya parusahan ng Diyos at lahat ng mga maninira ng simbahan. Parusahan ng Diyos ang hindi kumikilala sa simbahan. Parusahan ng Diyos ang mga hindi gumagalang sa simbahan. Kaya po, dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 22, pumasok ang ating Panginoong Hesus sa templo. Nakita niya na ginagawang puok pangalakal ang templo na hindi bagay. Ang templo ay banal. Ang templo ay simbolo ng kalinisan ng Diyos. Ang templo ay simbolo ng pinagkaisa na sambay na ng Diyos na kanyang hinirang.
Kaya dahil dito, kailangan walang bahid ng karumihan ng mundo. Kaya kanya pong hinahagupit ang lahat ng mga naroroon, na mga nangangalakal ng mga tupa, baka, at iba pa. Bakit po may nangangalakal doon? Sapagkat kailangang mayroong susunugin na hayop ayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga tao ay hindi na magdala ng kanilang mga baka, mga tupa, at iba pa mga susunugin na alay sa Diyos, na tinatawag na Holocaust. At pinangalakal na mismo ng mga Parisiyo at mga saserdote ng templo. Kaya naging negosyo ang alay ng mga tao. Mayroon ring namamalit ng salapi, sapagkat ang salapi ay dapat shekel, hindi yung salapi ng mga sa Roman Empire noon na nananakop sa Israel nung panahon na yon, na denaryo ang ginagamit. Dapat shekel upang ito ay talagang para sa Diyos. At dahil doon, sa ginawa ng ating Panginoon, nagagalit yung mga saserdote at mga pinuno ng templo ng Jerusalem. At tinanong, ano ang dahilan, ang pinaka-kapangyarihan o pinaka-otoridad na pinagmulan sa iyong ginagawa? Walang sinabi ang Panginoon kung saan. Sinabi lang niya, gibain ang templong ito at itayo ko sa 3 araw. Ang templo na sinuturing na ating Panginoon sa panahon niya ay dahil nagiba yung mga unang templo, ay naitayo ang templong pisikal ng Jerusalem ni Herodes na dakila o Herodes Senior. At yun ay hari na napakakurakot. Kaya ang sabi ng Panginoon, gibain ang templong ito. At ano ang ipalit? Ang buhay na templo ng ating Panginoong Hesus. Nang siya'y nabuhay muli, niya ipahayag na magbago na ang lahat dahil nababatay na ang templong espiritual na kinukumpuni ng tao, na ang lahat ay mga buhay na mga bato sa templo, na tayo yon. Kaya noong 1900 sa ating simbahang Katolika, 1964, ay nagkaroon ng mahalagang dokumento, Lumen Gentium. Lumen, liwanag, Gentium ng sambayanan. Ito yung konstitusyon ng simbahan na nagsasabi na tayong lahat ay pinagkaisa na templo at mistikong katawan ng Panginoon. At dahil tayong lahat ay templo ng Diyos, itong ating kapistahan ngayon sa pagtatalaga ng pinakaunang luklukan ng Santo Papa, ang Basilica Mayor ng Laterano sa Roma. Dahil ang St. Peter's o Basilica Mayor ni San Pedro sa Vaticano ay yun po ang kasunod na sa ngayon. Pero pinakauna ay ang Basilica Mayor ng Laterano sa Roma, na simbolo ng ating pagkakaisa. Naway lagi tayong magkakaisa bilang isang katawan ng Diyos. Hindi lang sa pisikal na pagkakaisa, mas mahalaga sa espiritual na pagkakaisa. Sapagkat sa ating pagkakaisa, na pinag-isa tayo ng pag-ibig ng Diyos, na Kanyang ipinapahayag ang kadakilaan nito, na siya ay nag-alay ng Kanyang buhay para sa simbahan. Dapat pahalagahan natin ang ating simbahan na itong buhay na simbolo ng presensya ng Diyos. Kayo, ako, tayong lahat ay simbahan ng Diyos. Dapat sa ating pagkakaisa may hipayag ng Diyos ay Diyos na nagliligtas at ang pag-ibig
ay siyang nag-ugnay-ugnay sa atin na siya'y nag-alay ng buhay, ngunit nabuhay muli upang ipahayag na ang simbahan ay simbolo ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Isus, Banghilyo ni San Juan, Kapitulo 10, verso 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasiyasya. Purihin po natin ang poon na siyang ating Diyos na buhay. Amen? Purihin ang ating pong Isus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nanahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan. Isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama. Sa tulong ng banal na Espiritu, atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao, naway maging buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng anak, ang malulhating templo na muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, naalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa ng makakabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hingin namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumika, tanggapin mo ang mga paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nanalangin niya sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaaral dito. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan, marapat mong manahan sa bahayang dalanginan itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na naipagkapupuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Tilaga mo sa iyong kabanalan ng gusaling kabanaagan ng iyong tinipong sambay ng kaisa ng anak mo palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo nasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, ang mga kaob na ito pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo na katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanilpatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ni San Pedro at mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng iriling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbiyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and scots. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, iloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit at aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kanang loob, at ang tahanan ng iyong nakadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Mga kapatid, ating ipag-isal ang ating mga minahal na yumaawat ang lahat ng mga nakaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing, ang aming hiram na buhay. Buong kabang loob po kami nalangin at kami nagmakaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Pinanaway sila yan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Panatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus na sinasalamat sa lahat po nakiisa sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway pagpalain kayo ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na hindi nagsasawa at laging tumutulong upang makatulong ang ating simbahan sa mga kapwa nating nailangan at mga may hirap. Ngayon ay Thursday, mayroon pong Thursday para po sa mga kapwa natin, kapatid nating mga hirap. Salamat po sa lahat ng inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Paalaala po sa lahat. Lahat tayo ay membro ng buhay na templo ng Diyos. Ipahayag natin ang Diyos sa buhay natin sa pagitan ng ating pag-ibigan, pagkakaisa, at paggawa ng mabuti. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hagmusin ng cross ng walang mahal ng pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan. At tanggapin ang kasagutan at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa witan ng benisyon ito na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw ang ibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan, pag-asa at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin.